Sa isang mundong pagod sa paghihintay, sa panahong ang katahimikan ay tila walang sagot, may isang kwento ng pagdating ng liwanag. Hindi ito dumating sa sigaw, hindi sa lakas, kundi sa kahinaan. Hindi ito nagsimula sa palasyo, kundi sa isang gabi na tahimik at ordinaryo. Si Maria ay hindi reyna, hindi sikat, hindi makapangyarihan. Isa lamang siyang dalagang may payak na buhay at pusong marunong makinig. Ngunit sa kanya ipinagkatiwala ang pinakamalaking kwento ng pag-ibig ng Diyos. Hindi niya ito hinanap, hindi niya ito pinili. Siya ang pinili. At nariyan si Jose, tahimik, matatag. Hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, ngunit pinili niyang manatili. Minsan, ang pananampalataya ay hindi ang pag-intindi sa bawat detalye, kundi ang pananatili kahit hindi malinaw ang daan. Walang parada, walang karangyaan. Isang babaeng nagdadalang tao, isang lalaking may bigat sa puso, at isang daan na hindi tiyak ang patutunguhan. Ngunit may isang bagay na sapat para magpatuloy, ang presensya ng Diyos sa gitna ng paglalakbay. Nang dumating sila sa Belen, walang bakanting silid, walang lugar para sa kanyang pagdating. Ngunit ang Diyos ay hindi naghihintay ng perpektong espasyo. Kahit sa gitna ng pagtanggi, siya ay marunong pumasok. At doon sa isang sabsaban, isinilang ang hari. Hindi sa trono, kundi sa dayami. Hindi sa lakas, kundi sa kahinaan. Hindi siya dumating upang humusga, kundi upang manatili kasama ng tao. Ang unang nakarinig ng balita ay hindi ang mga makapangyarihan, kundi ang mga pastol. Sapagkat ang biyaya ay laging nauuna sa mga hindi inaasahan. Huwag kayong matakot, ang sabi ng langit. May kagalakan para sa inyo. Isang bituin ang lumiwanag sa dilim, hindi upang ituro ang daan pataas, kundi upang ipaalala na ang Diyos ang bumaba. Ang Pasko ay hindi kwento ng petsa ng kapanganakan, kundi istorya ng mensahe patungo sa krus at sa isang sanggol, nagsimula ang biyaya ng kaligtasan ng sangkatauhan.